Ito ang latest trendy. Viral trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Isang mainit-init ngunit malaman na balita na naman ang pag-uusapan natin ngayon kung saan ay kapuso A-lister Saltar na walang iba kundi si Bea Alonzo bigla na lamang umatras sa pagpapakasal sa kanyang fiancé na walang iba kundi si Dominic Roque. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka-trendy, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest trending na balitang i-upload namin. At yun na nga, viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kumpirmado ngang biglang umatras sa nalalapit nilang kasal ang aktres na walang iba kundi si Bea Alonzo sa kanyang fiancé na walang iba kundi si Dominic Roque. Ito'y ayon nga sa kanyang longtime manager na walang iba kundi si Shirley Kwan sa kanyang interview sa TV5 News reporter na walang iba kundi si MJ Marfori. Inihayag ng talent manager ni Bea Alonzo na hindi na matutuloy ang kasal ng dalawa sa petsang kanilang pinili na gagawin sa April 16, 2024. May mga bagay daw kasing kinukonsidera si Bea na nagkakataon din sa araw ng kanilang nasabing huder na hindi na idinitalye ni Shirley Kwan sa kanyang nasabing interview sa totoong rason na pagkat sila ng nasabing kasal. Samantala, inihayag nitong hindi malayo sa April 16 ang nakatakdang kasal ng kanilang muling pinili para ituloy ito at sinabi nitong nasa second partner na ng taong 2024 na magaganap ang inaabangang araw na kasal ni Dom at Bea. Pero ayon sa mga kumakalat na balita sa original na charged wedding ng kanilang pinagplanuhan noon, ay mukhang mauuwi ito sa destination wedding na posibleng sa dalawang na-represent na lugar na kanilang pagdadausan ng kanilang lem wedding ay sa Bale, Indonesia o sa Blaglac, France. Kumpirmado na sa second quarter ng 2024 magaganap ang bongga at inaabangang kasal ni Bea Alonzo at Dominic Roque na sa makatuwid ay matatapat ito sa buwan ng Hunyo, kung saan karamihan sa ating mga Pilipino ay naniniwala na sa isa sa mga pinakamaswerteng buwan ng pagpapakasal ay sa June 9 mismo. Ayon kay Dominic, ang napagdesisyon na nila ng kanyang fiancé ay isang destination wedding at pwedeng sa ibang bansa ito mangyayari. Nagpaabot ito na kanyang paghingi ng paumanhin sa kanilang mga fans ang dalawa dahil hindi natuloy sa nasabing buwan ng April ang kanilang kasal. Sa ngayon, kinareer na daw nila Bea ang wedding preparation at nasa proseso pa rin ang pagkukumpleto sa listahan ng kanilang effleurage aniya sa kanyang interview. The wedding is happening outside Metro Manila. To guess this is not yet complete, but our best friends, families at relatives are going to be there. Aniya sa kanyang naging interview nito lamang sa harap ng media na nag-cover ng launching ng isang sikat ng brand ng sabon. Matatandaan kamakailan lamang sa Mandaluyong City, pero inamin ni Dominic Roque sa isang interview ng ABS-CBN na mas hands-on at tutok si Bea Alonzo sa kanilang kasal. Ayon pa sa negosyante at dating aktor na walang iba kundi si Dominic Roque, quoted, "Una sa lahat, humihingi po kami ng paumanhin sa lahat ng aming mga fans na nakatutok sa aming kasal ni Bea. Pero don't worry, mangyayari ito in the soonest possible time. Kaya most of the time, ngayon sobrang busy po namin on this special occasion of our life. Nakakatuwa nga eh. I think naman sa lahat, mas hanang mga babae kaysa nagtanong na rin ako sa mga kaibigan ko ng mga lalaki. Kasi minsan, di ba, parang naaasar yung mga babae kapag walang pakialam yung mga lalaki. Pero actually, hindi naman sa ganon kung alam nyo lang kung gaano ka-pressure on my part sa paghahanda sa lahat ng mga dapat gawin sa aming kasal and all of the time, kasama ko siya sa lahat ng aming lakad with regards to these wedding preparations." End quote. Dagdag pa ng future husband ni Bea yung mga kaibigan kong kinasal, ganun din sila. Mas hands-on yung mga babae. Kami, basta may alak, okay na.
Pero kahit na si Bea ang super busy sa preparation, may mga invites at suggestion din naman siyang ibinibigay dito. Nabanggit din ng negosyante at hindi na aktibo ang aktor na marami silang mga kaibigan ni Bea na gustong tumulong sa wedding planning at preparation, kaya nagpapasalamat siya sa mga ito. Inamin din niya na may mga pagkakataon na naaasar sa kanya ang kanyang future wife dahil feeling daw nito ay hindi raw siya masyadong hands-on sa preparation. Pero nawala naman daw ito, I say, kahit papano kasama siya ni Bea sa lahat ng kanilang mga lakad sa kanilang paghahanda sa kanilang kasal. Dagdag pa niya, quoted, "Sometimes, she gets annoyed with me because she feels like I'm not too involved. But every woman has a dream wedding, and Bea has one. We're just thankful that a lot of our friends are involved in this. It's her dream, so I'm giving it to her. We're doing it together." End quote. Matatandaan kamakailan lamang na noong nagpropose si Dominic Roque kay Bea Alonzo noong July 2023, kung saan tinanggap naman siya ng aktres bilang kanyang magiging asawa at makakasama sa buong buhay. Bukod sa paghahanda sa London sa kanilang nalalapit na kasal, abala din ang aktres sa kanyang mga showbiz commitment sa kanyang mother network na GMA7. Isa rin sa mga pinagkakaabalahan ng aktres na walang iba kundi si Bea Alonzo ay ang kanyang mga naipundar na mga negosyo hindi lamang dito sa Halakhang, Maynila, kundi sa maging sa ibang dako ng Pilipinas kung saan may mga investment siya sa ilang mga malalaking beach resort sa Boracay at sa isla ng Siargao. Kaya naman nang lumabas nga ang balitang ito, ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi mapigilan ang kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Eri posted, quoted, "Mas maganda ang Turkish wedding. Simple at walang magarang preparation engagement ay solemn commitment ring to be done with a Puritan and family table wedding with flower petals with wedding government officers with wailers by close family members. Well, if it is not meant to be, then it's not meant to. Hopefully, they can forgive the past and just move on with their respective lives. Life is too short. To Dominic, don't push too hard. Step back. Give space and respect her decision. With Bea, please don't jump into a relationship too soon, like what you did after Gerald. Savor being single and it's a blessing in a way. She is having hard time to explain the truth that could be simplified as she is not sure if Dominic is for her. She is getting older and one day, she won't be able to bear children and she will regret that for the rest of her life. She is pretty but not a wife material." End quote. At yun na nga mga ka-trendy. Kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa video na ito? Huwag kalimutang mag-iwan na komento sa baba para malaman ko kung ano ang naging reaction mo sa latest at trending na balitang ibinahagi namin. Maraming salamat po!